Bakit puro gulay lang yan? Mas malasa ba yan sa iba? Ito pa lang ang pagkain ko ngayon. Pangako, hindi na ako kakain uli. Napakasama ba ng nagmamayari ng katawang ito? Parang isang alipin ang trato niya sa asawa niya. Kahit na sabihin tira-tira ito, ang lasa niya masarap pa rin. Pero kahit na masarap, hindi ka dapat kumain ng nag-iisa. Buti pa. Kainin mo yan. Sige na. Bakit ayaw mong kumain? Kulang ba sa kanin? Sige, dadagdagan ko pa. Kung ganito ang asawa mo, may mahihiling ka pa ba? Ang nagmamayari ng katawang to ay bulag sa naging biyaya niya. Kaya dapat lang na mawala siya. At dahil tadhana ang nagpasyang muli akong isilang sa mundong to, pagbubutihin ko na lang ang buhay ko rito. At uumpisahan ko yan sa buhay may asawang ito. Jason! Buksan mo to! Pupunta na tayo sa casino! Pag tinanghali tayo ng punta, wala tayong Ay, nako. Ano bang problema, ha? Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Hoy, kumakain ka pala? Makinig ka. Inalam ko kanina ang magiging kapalaran ko at sinasabing ang pera ko raw ang tiyak na lalago at hindi mapipigil ang pagdami. Ngayong araw, kikita tayo ng malaki-laki. Ang dalawang yon, masamang impluwensya sa akin. Dito tayo. Pero alam mo, medyo kapos ako sa pera ngayon eh. Pautangin mo muna ako dyan. At kapag nanalo ako, dodoblin ko ang balik. Bibigyan pa kita ng isang VIP treatment. O ano? At kung meron ka pa, pautangin mo na rin ako, ha? Oo. Pwede tayong magkampihang tatlo. At talunin silang lahat. Mali yan. Ano naman ang mali? Pareho kayong hindi maganda ang mata. May timong noo at pangit ang spiritual energy. Malapit ang disgrasya at madugo ang hinaharap niyo. Malas yun. Ang pasugalan na isang napakagulong lugar na kailangang iwasan. But, ikaw, pwede ba buwiin mo yan? At saka, tumigil ka nga dyan. Ano ba yung mga pinagsasabi mong yan? Oo nga. Ano yung kademonyong binubulong mo? Sige na, magbigay ka na lang ng pera. Sasama ka o hindi? Kung di ka sasama, kami na lang magsusugal. Oo nga. Sofia, akin ang pera. Nakatayo ka pa. Ha, Sofia? Pipi ka, di ba? Pero hindi ka bingi. Magbigay ka ng pera. Hindi mo ba ako narinig? Bilisan mo! Yan. Susunod ka naman pala eh. Ano to? Ito lang ang meron ka? Hindi ka may pulubi ha? Kumuha ka pa! Pare, yung pipi mong asawa, dapat tinuturuan mo ng leksyon. Hoy! Drake! Drake, okay ka lang? Ikaw! Mason, bakit mo naman ako sinapa? Pasalamat ka tiyan lang. Sakaling bastusin mo uli ang asawa ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Mason! Nababaliw ka na ba? Ipagtatanggol mo ang piping to! Paano mo? Teka, Mason! Lumayas na kayo! Natakot ka ba sa kanila? Ito lang ba ang kabuuang perang meron ka? Itago mo ang perang yan. Itutuloy kong pagpinta ko para kumita pa ng marami. Nagpipinta ka pala? Maganda ha? Buhay na buhay ang tanawin at malalim ang kwento. Sa mundo ng mortal. Sa lugar na ito, may tuturing na sining yan. Talaga bang humahanga ka sa gawa ko? Hindi ka naniniwala? Hindi mo kasi ginagawa dati yan. Pakiramdam ko, ang laki na yung pinagbago mo ngayon. Hindi ko maintindihan. May intindihan mo rin balang araw. Ang perang ito, tago mo. Ayaw mo ba? Kung di pa sapat yan, pagkatapos kong kumain, ipagbibili ko matatapos kong pinta. Hindi mo ako iniintindihan. Ako ang lalaki. Kaya magmula ngayon ako ang magtatrabaho. Ayan. Isang pangyayari noon ang dahilan ng pagkapipi niya. Hindi naman grabe ang sintomas. Kung iinom siya ng Gale Spirit Pill, tuluyan siyang gagaling.
Yun nga lang, ang mga sangkap nito ay hindi ganun kadaling mahanap sa mundo ng mga mortal. Yung pagiging pipi mo, huwag mong isipin. Magagamot yan. Hindi na, wag na. Hindi na ito magagamot pa. Isa pa, wala tayong pera. Basta ayos ka lang, magiging ayos na rin ako. Ako, si Mason Clark, ay nagpakadalubhasa sa pundasyon at sa bagong silang na kaluluwa. Tribulasyon at asensyon at naging immortal sa kataas-taasang mundo. Sa ilang taon kong karanasan, ngayon lang ako may nakitang ganito kabait at kasikasong babae. At ang katawang ito noon na walang kwenta ay biniyayaan ng isang kayamanan. Sofia, ano bang meron dito kanina? Nasa taas ako at narinig kong... Ba't Mason, narito ka pala? Ikaw na sugarol ka? Teka, wala kang kahihiyan man lang? Nagpapakahirap si Sofia para kumita ng pera, pero ikaw, ano ba? Sofia, halika nga. Narito na ako. Ngayon, hindi ka na niya matatakot pa. Uy, Mason, ang utang mo ay nasa 6 na buwan na. Magbayad ka na! Siguro ikaw yung tumawag sa akin kagabi. Ikaw ba si Mia? Huwag mo kong artehan na parang nag-amnesia ka. Kunin niyo na ang perang yan. Bigyan niyo kami ng ilang araw at babayaran namin ng kulang. Sofia, ano ka ba naman? Paano ko maatim na kunin tong pera? Hindi ko talaga kaya makita ang Mason na to dahil wala talaga siyang kwenta. Masyadong malaki. Malaki pa rin. Mukhang sakto na ito. Ayos to ah. Sa taglay kong kapangyarihan, hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Mason, kung hindi ka talaga makapagbibigay ng pera, talaga... Mia, sapat na ba ito para pambayad sa renta? Akala mo maloloko mo kasi walang kwentang kutsarang yan? Grabe ka, magnanakaw ka at manloloko. Nagawa mo na lahat. Napakabuti nitong si Sofia para mapunta sa'yo. Talagang mahal siya sa'yo. Ikaw! Totoo man ito o hindi, tingnan niyo muna. Ay nako, hindi mo ako basta maloloko gaya ni Sofia. Halika tingnan mo, itong kwitas sa suot ko, totoong ginto to. At hindi gaya itong kutsarang... Huh? Sandali. Mataray lang si Auntie Mia, pero mabait siya. Mabuti siya sa atin. Huwag mo siyang lokohin. Teka, grabe, totoong ginto to ah. Uy, Mason, saan mo naman to nakuha? Di mo naman to ninakaw ha? Kung ayaw niyong maniwala, tumawag kayo ng pulis at paimbestigahan yan. Ngayon, sabihin niyo, sapat na ba yan bilang kabayaran? Sa rate ng mga ginto ngayon, sapat na to sa 6 na buwang upa, may sobra pa. Naku, talagang ikaw. Mabuti naman. Yung sobra, pasasalamat ko na lang sa pag-aalaga niyo sa asawa ko. Kung ganon, tiba-tiba ka na ngayon ha? Akala mo maloloko mo talaga ako? Itong mga ganitong bagay ay mahirap pagkatiwalaan. Pero sa ngayon, sige, alang-alang kay Sofia, bibigyan kita ng 1 buwang palugit. Kung hindi, hindi mo to makukuha. Sofia, buti pa maiwan na muna kita. Sa wakas, tahimik na. Lika. Yung kutsarang yun, totoo bang ginto? Huwag kang mag-alala. Matalas ang mata niya. Hindi mo siya maiisahan. Pero saan mo kinuhang gintong kutsarang yun? Sumali ako sa isang raffle sa Central Avenue. Nanalo ako, first prize. Bakit ka umiiyak? Pasensya na. Natutuwa akong hindi mo pinangsugal ang gintong kutsara. Masaya lang ako. Huwag kang humingi ng pasensya. Pangako, hindi na ako magsusugal uli. Okay? Oo, bakit? Bakit umiiyak ka pa rin? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Napakabuti niya. Pero hindi makapagsalita. Nakakalungkot. Kailangan kong kumita para magawa ko ng Gil Spirit Pill. Ang pera sa mundong ito ay madaling kitain kaysa sa mga Spirit Stone. Mahal, kailangan kong lumabas sandali. Babalik ako bago mag-alas 10. Huwag mong sabihin, nagpapaalam ka pa sa akin. Nagpapaalam? Pwedeng ganun na nga. Kung may iutos kang kahit ano, i-text mo na lang. Sasagot ako agad-agad.
Sino ka? Mason, akala ko pupunta ka dito sa interview sa Antique Street. Bakit wala ka pa? Huwag mo naman akong pasahin ulit, pwede? Ikaw pala si Ethan. Sino pa sa akala mo? Mason, kalagitnaan pa lang ng araw pero lasing ka na agad? Pinibigyan ka na ng trabaho ni Ethan. Subukan mo lang. Okay, sige. Darating ako. Para saan to? Kailangan mo ng pera para sa interview. Kunin mo na yan. Ito pala ang Antique Street. Wala bang ibang lugar na mas gaganda pa rito para kumita ng pera? Grabe! Jackpot ako sa batong to! Sinuwerte rin ako sa wakas! Talagang maswerte ka ngayong araw. Ang ganyan, mabibili ng 4 hanggang 6,000. Ganun ka? 4 hanggang 6,000? Narinig niyo namang lahat. Sabi sa inyo ang mga bato sa aking shop ay puro de kalidad. O ano sir, gusto mo pa bang kumuha pa? Okay na siguro tong nakuha ko. Tama na muna. Sir, tungkol sa bato, pinagpupustahan ba kung ang nasa loob ay berdeng jade? Gaano ka berde at kung ano ang kalidad? Sandali nga. Bago ka rito, no? Oh, Magaling! Maswerte ang mga baguhan. Pero tama ka, yun mismo ang ideya. O ano sir, gusto mong subukan ang kapalaran mo? sige. Sige lang, ayan. Batang espiritual, pagganahin. Sir, magkano ang isang yan? Nasa mga 2,400. Sir, meron ba kayong 47 lang ang halaga o mababa pa? Teka nga, ibig mong sabihin yan lang ang perang meron ka? Sinayang mo lang ang oras ko. O siya, sige. Kita mo yan? Yung maraming butong yan, 40 bawat isa. Pumili ka na. Pero sir, hindi maganda ginagawa niyang yan. Ang mga batong yan ay nasa $4 lang ang isa. Ang panalamang sa isang baguhan ay hindi tama. Tumigil ka nga. Pakialamero ka. Anong problema dyan? May nakakita ng mamahaling jade sa mga basura lang. Sige sir, bibili ako ng isa. Magaling kung ganon. Gusto ko yung ugali mong yan. Sige lang, kumuha ka sa mga yan. Ito ang gusto ko. Hindi nga. Pumili ka pa ng iba. Baka naman mapahiya ako sa iyo niyan eh. Hindi na sir, okay na to. Anong... Berde! Purong berdeng jade! Hindi maaari! Paano nangyari to? Pato na ang mga batong yan, di ba? Paano nagkaroon ng purong jade dyan? Yan ay singlinaw ng yelong jadeite. Sa laki at kalidad niyan. Tsaka abutin niya ng milyon. Sir, napakaswerte mo! Bakit naroon siya? Hindi ba siya naipasok ni Ethan sa trabaho? Nagsusugal na naman siya gamit ng mga bato? Pupuntahan ko ba siya? Mukhang tama kayo sir. Mapapalad ang mga baguhan lang. Sabi ko sa'yo, di ba? Sir, ganito na lang kaya, ha? Bibilhin ko na ang batong ito ng 1.2 million. Wala nang kaltas. Payag ka? Bibilhin ko ng 1.3. Ako 1.4 million. Sir, sa akin mo ibenta. Titransfer ko agad yung pera. 1.5 million. Huling offer ko yun. Kung may tataas pa sa offer na yan, hindi na ako magpupumilit pa. Pero binabalaan ko kayo. Mahihirapan kayong ibenta yan pag nakuha nyo. Kaya naman pag-isipan nyong mabuti. Sir, hindi kaya panlalamang ang ginagawa mong yan? Binata, magtanong ka sa paligid. Kapag ako ang nagbigay ng huling offer, yun ang pinakamataas. At kahit sino pang makapangyarihan, ay hindi na yan kayang tapatan. Tandaan mo yan! Napakatalas niyong magsalita. Pero ang batong yan ay pagmamayari ko na. Pwedeng hindi ko ipagpilian. Sigurado ka? Kung ganon, kunin mo to't lumayas ka na! Pride niyang mahalaga sa kanya. Hindi ko siya lalapitan. Hindi na siya nagsusugal at yun ang malaking pagbabago sa kanya. Bibigyan ko siya ng pagkakataong magbago. Oy, Liz! Pinagbibili mo ba yung painting? Patingin! Kung ganon, Lika, sunod ka sa akin. Tara. 2 milyon ang offer.
Master Stone. Ba't narito ka? Bakit? Bawal bang pumunta rito? Ay nako, patawa naman kayo, Master Stone. Itong Antique Street ay sa inyo naman. Sobra namang pagpapakumabayan para sa isang gaya ko lang. Maganda ang kondisyon ng isang ito. Binata, kung ipagbili mo kaya yan sa akin ng 2 milyon, kailangan ko kasi ng 2 mangkok na yari sa Jadeite para sa gamot ko. May kumaliit na mangkok. Ang amoy ng Celestial Blue at Jade Spring. Ang herbal mixture ng taong to ay may halo ng mga sangkap na yon at hindi na yun makikita sa panahon ngayon. Sa paggawa ng Gale Spirit Pill, 2 sa 3 herbs na mahirap makuha hinahanap ko na. Maswerte ang araw kong to. Sir, yung mga herbal na sinasabi niyo, bukod sa Celestial Blue at Jade Spring na 2 mahirap na sangkap, meron ba yung 3-legged toad? Binata, paano mo nalaman ang tungkol sa gamot ko? Sa ibang lugar tayo mag-usap. Sige, pero ang batong ito, ipagbibili mo ba o hindi na? Nakatadhanang makilala kita, kaya sa inyo na yan. Ano? Tama ba narinig namin? Binibigay mo lang? Samantalang 40 lang ang pera niya. Pero ipapamigay lang niya ang halagang 2 milyon? Nang ganun lang kadali? Sir, ano bang nasa isip mo? Ang binatang ito'y tila pangkaraniwan lang. Pero bakit dagdag niya ang aura ng isang malalim na lawang walang hanggan at isang matatag na kabuntukan? Alam mo, para kang isang bayaring may tuturing. Nawa, ang batong yan, pakitago mo muna. Sa mga darating na araw, ipakukuha ko na lang. Master, hindi po ako tatanggi. Kanina ay nagkamali na ako. Dadalaw ako sa inyo isang araw para humingi ng tawad. Binata, may shop ako malapit dito. Doon tayo mag-usap. Isang karangalan. Ayun na. Buisit! Asar! Lumayas na kayo! Magsasara na ako! Naisahan kasi siya malas. Pera na, naging bato pa. Ha? Ano ba ito? Ba't hindi ko makuha? Yari ko! Oh! Master, kayo pala. Ethan! Igawa mo agad ang tsaa si Master. Sige! Maupo muna kayo, Master. Nakuha ko na pala ang gamot kay Dr. Miller. Ihahanda ko na po. Salamat, Susan. Ay, wala pong anuman, Master. Binata, maupo ka. Master, ang tiyan niyo po. Mason, ikaw ba yan? Ethan? Pasensya na, Master. Pero kasi kaibigan ko po si Mason. Narito siya dahil sa akin. Mason, buti pa sa labas mo na lang ako hintayin. Tatapusin ko lang ang... Oo, Binata. Kilala mo si Ethan? Oo, kilala ko. Kaya pala alam mo ang tungkol sa gamot ko. Yun ay dahil may impormasyon ka mula sa kanya. Hindi po! Hindi, Master! Wala akong pinagsasabihan ng tungkol sa mga iniinom niyong gamot. Sumpa man, Master! Ivy! Ivy, anong problema? Napaluhod ka. Sobrang mainit na atay. Problema sa bato. Hindi balancing yin-yang. Hindi regular ang buwan ng dalaw. Mason, ano ba yung pinagsasasabi mo riyan? Bubuti ang lagay mo kung magkakanopyo ka. Kung hindi, manganganib ang iyong matres. Anong kalokohan ang sinasabi mo dyan? Ivy, ayos ka lang ba? Binata, anong ibig sabihin yan? Master. Bakit kinuha mo yan? Mason! Huwag mong hawakan yan! Espesyal na gamot yan ni Master Stone! Milyon ang halaga ng isang yan! Hindi natin kayang bayaran yan ng kahit buhay natin! Sa kataas-taas ang mundo, ni Aso'y hindi ito kakainin. Pero milyon ang halaga nito sa kanila. Alam ko na kung paano ako kikita. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, Ethan,
Magkakaroon na ng saysay ang lahat. Ha? Ito ang iniinom niyong gamot, tama? Oo, yun nga. Bakit? Anong iniisip mo, binata? Ilang gramo ng Codonopsis at Ractyloid Sporia at ng Angelica. Bukod sa mga yan, may ilang gramo rin ng Celestial Blue at Jade Spring at ng Three-Legged Toad. Idinaan sa init para maging pills. Tama po ba? Ang formula niyan ay hindi nalaman kahit ni Susan. At maging si Ethan ay wala rin alam dyan. Paano mo nalaman, binata? Kung ganun, marunong kang gumawa na yan? Konti lang. Pero ang gamot na yan ay hindi niyo pwedeng inumin. Bakit hindi pwede? Pag umapaw ang tubig at bumilog ang buwan, maging banal na pagong ay hahantong sa kamatayan. Anong ibig mo sabihin? Ang formulang to ay nakapagpapahaba ng buhay pero yun ay suntok sa buwan. Isa pa ang paraan ng paggaway barubal. Kaya mababa ang kalidad niyan. At sa katagalan, baka ang puso niyang maapektuhan. Manganganib ang buhay mo. Pinata, paderang binabangga mo sa sinabi mong yan. Ang kalusugan ni Master ay maganda. At bukod doon, alam mo ba na ang gamot na yan ay ginawa pa ni Dr. Miller? Maraming taga River Pass City ang hindi nakakabili niyan. Binata, pwedeng malaman ang iyong pangalan? Ako po si Mason Clark. Mr. Clark, kailan lang nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib at palpitasyon. Pero ayon kay Dr. Henry Miller, normal lang daw yun. Dalawang posibleng dahilan. Una, baka ang doktor na yan ay baliw na. O kaya naman, baka gusto ka niyang patayin. Ano? Kung sa bagay, para sa akin wala naman itong kwenta. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Anong ginagawa mo, binata? Wow! Mason, nagmamagic ka na rin ba? Alam mo huwag ka na lang magulo. Ibigay mo kay Master ang gamot niya. Hindi ito ang klase ng joke na matatanggap niya. Ethan? Mr. Clark, ano yan? Binago ko ang katangian niya. Ordinaryong remedyo pa rin naman. Pero ang benepisyong makukuha ninyo ay mas garantisado. At isa pa, walang side effects to. Sa kamay mo lang ginawa yan? Mr. Clark, hindi ba parang hindi naman kapani-paniwala yan? Inumin niyo na para makita niyo ang resulta. Sige lang. Ang longevity pill na gawa ni Dr. Miller ay higit 1 buwan niyang ginawa. Pero ito ngayon mo lang ginawa ay mas epektibo ka mo? Inumin niyo man o hindi, nasa inyo na ang desisyon. Mr. Clark, kung totoo ang gamot na ito, malaking tulong ito sa akin. Pero bakit mo ginawa? May gusto lang akong kapalit. Oh, Mr. Clark, sabihin mo ang gusto mo. Celestial Blue, Jade Spring at Dragon Bone. Kailangan ko ng 3 yan. 2 ounces bawat isa. 2 ounces? Ang mga halamang gamot na yan ay mahirap na makita ngayon. At napakamahal pa kahit kaunti lang. Walang katumbas sa mga yon. Pero ang hinihiling mo ay 2 ounces pa? Kung sa palagay niyo ay hindi patas, babayaran ko kahit taasan niyo pa ang halaga. Bigyan niyo lang ako ng ilang araw para kumuha ng pera. Mason, ano ba sa tingin mo ang gusto mong mangyari? Saan mo ba gagamitin ang mga halamang gamot? May ideya ka ba talaga sa kung sino si Master Stone? Kapag nagkautang ka sa kanya, katapusan mo na. Ethan, may tiwala ka sa akin? Matagal na tayong magkaibigan. Oo, pinagkakatiwalaan kita, pero... Pwes huwag ka na magtanong pa. Mr. Clark, ang gusto mo lang ay mga halamang gamot. Ganun nga. Kung gano'n, bukas, pumunta ka rito at kunin niyo. Hindi kita sisingilin. Isipin mong simula ito ng isang pagkakaibigan. Maraming salamat sa inyo. Mason naman, makapangyarihan si Master Stone. Huwag kang gagawa ng anuman para lokohin siya. Pag nalaman niyang niloloko mo siya, walang pwedeng makatulong sa'yo. May pera ka ba? Mason naman, huwag ka na magsugal pa. Parang awa mo na. Nagkakamali ka. Gusto ko lang bilan ng damit sa Sofia. Kung ikaw yung tipong binibilhan ng damit ang asawa, di tayo ganito. Ano sabi mo? Wala. Mason, ito na ang lahat ng pera ko. Gamitin mo lang sa tama at huwag kang magsugal.
Kung hindi ka matanggap sa pavilion, hahanapan kita ng ibang mapapasukan. Sandali, Ethan. Bukas, pakidala mo ang mga halamang gamot sa bahay. May isang bagay din akong sasabihin. Huwag ka mag-alala, Mason. Kung ibibigay ni Master ang mga halamang gamot na yon, ako mismo ang magdadala nito sa'yo. Pero, binabalaan kita. Huwag kang gaano umasa. Maiwan na kita. Ibang klase ito. Gumana ang aking pakiramdam. Master, talaga bang may tiwala kayo sa Mr. Clark na yun? Ivy, nang harapin mo si Mr. Clark kanina, bakit napaluhod ka? Kasi nadulas ako. Yung totoo, Ivy. Ang totoo, hindi ko maipaliwanag. Nang gamitan ko siya ng kapangyarihan ko, bigla akong naramdaman ng kakaiba at napakalakas niyang aura. Aura? Pero, mandirigma kang kinalaban ng gabundok ng mga bangkay. Bakit ka magpapatalo sa aura ng isang kaya niya? Walang dudang, may kakaiba talaga sa kanya. Susan, ano pang alam mo tungkol sa kanya? Kakaunti lang. Sabi ni Ethan, ang kaibigan niyang yun ay matagal nang walang trabaho. Kanina nga binalak ni Ethan na ipasok siya rito ng trabaho bilang waiter. Ano? Bilang isang waiter? Na may alam sa mga halamang gamot? At kung paano gumawa ng eliksir? Mahal? Narito na ako. Mahal, para sa'yo. Ano? Nagustuhan mo? Kung gusto mo, isukat mo na. Ito pala ang dahilan kaya siya sumugal para maibili ako ng damit. Ayoko niyan. Marami pa naman akong damit. Isoli mo na lang yan. Yan ang pera ng pagbilihan ng painting ko. Sa'yo na lahat yan. Kailangan mo ng pera para sa trabaho mo. Sandali. Ano nangyari? Wala to. Sige. Oh, ayan. Isuot mo na. Kukunin ko tong pera. Pero itong damit, kailangan mo tanggapin. Ayan, ganyan nga. Sige, isukat mo na. Walang papantay na immortal sa iyong kagandahan. Oo nga pala. Kumusta ang pag-a-apply mo ng trabaho? Ayos naman. Bukas ang resulta. Mabuti naman. Kung ganun, magpahinga ka na. Magtatabi kami sa higaan. Para hindi tama. Pasensya ka na. Ilang araw ka kasing hindi umuwi, kaya dyan ako natulog. Doon na lang ako sa sofa. Teka, dito ka na. Maliit yung sofa. Hindi komportable. Dati naman ako natutulog sa sofa. May problema ang dating Mason. Tuwing magtatalik sila, hindi siya nakakatapos. Kaya bilang ganti sa asawa, dun niya ito pinatutulog sa may sofa. Mula ngayon, dito ka na. Ako dun sa sofa. May nagawa ba akong kasalanan? Bakit mo naitanong? Kung wala akong naging kasalanan, bakit dito ko matutulog sa sofa? Gusto mo bang tabi tayong matulog sa kama?